welcome labaw sa tanan si Brother Gerson. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Aton po pasalamatan na Dios labi na sa tanan nga pamilya, mga grupo, labaw na sa tanan ang presensya sa Dios. We are now in third Sunday sa bulan sa February. Sunod simana la Sunday na. Yes, of course, dili madugay Marso na sad. So, kadali sa dagan sa mga inuras, panahon, kag tinuig. But yes, of course, ang pinakamatahom sa kabuhi sa Kristohanon tungod kay nagamit ang iya kabuhi sa pag-alagad sa Dios. So right now, aton i-concentrate ang aton hunahuna kasing-kasing diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mag-ampo tatanan diha sa Ginoo. Dios nga labing gamahanan, ari na sad kami nagapakiluoy ug nangayo o Dios og giya mga pagtudlo labaw sa tanan ang imo balangi Espiritu Santo nga mao Dios ang tabon sa amon sa mga pulong o Dios nga amon karon mabatian. Ginoo, we ask thy favor and right now covered us to siya kay nga glory. Covered Lord sa imo hamili nga dugo. Kag labaw sa tanan ipadala ang imo balangi Espiritu Santo sa paghatag o kaalam. Aplasa kami sa lana sa panabot, aplasa kami sa lana o Dios sa kaalam nga nagahalin sa imo. Sa magapadayon kami sa pagtuon sa imo pulong tungod kay ang imo pulong, O Lord, sama sa amon mga gitun-an sa family prayer group, ang imo pulong, amo ang imo gahom, O Dios. Ang imo tumong kag tuyo kanamo nga ang amon kabuhi mapundar, ang amon Ginoo Dios pag-alagad, ang amon pagtuo mapundar sa imo gahom. Ug ini nga gahom amo ang imo pulong, O Dios. Musa, salamat, dalay gud ikaw sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen. Magalingkod ta kadayon. Aton man gipasalamatan ng Ginoo kay Hari si Brad Boy, kadunggo siya. Once again, aton basahon ang Numbers 21 verse 4 to 9. Ingon pa diri sa aton teksto as almost mga third Sunday na naton nga gitun-an. Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsang pailog samtang nagpanaw sila. Nagbagulbol sila batok sa Dios o kang Moses, mingon sila nganong gidala man ninyo kami gikan sa Ehipto nga nining kami ngawan, inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulan na kami nining pagkaon nga walay lami. Verse 6, unya ang Ginoo nipadala kanila mga bitin nga malala o gipamaak ang mga tao ug daghan nga mga tao sa Israel ang nangamatay. Og ang katawan nanuol kang Moses ug mingon, nagkasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wag tangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moses alang sa mga tao. Og giingnan sa Ginoo si Moses paghimog larawan sa bitin nga bronse og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukod og ang hipaakag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini. Verse 9, busa nagbuhat si Moses og bitin nga bronse og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon og ang hipaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronse dili siya mamatay. Let us continue sa aton gitun-an as talking about God's remedy in the spiritual venom in human hearts. Ang Numbers 21 verse 4 to 9 may upat ka sections nga gidivide ini nga gitawag passage. Halin sa verse 4 pakadto sa verse 9, gidivide kini sa upat ka sections. The first sections makita naton ang journey sa mga kaanakan sa Dios. Ang Biblia naghambal gikan sila dito sa gitawag sa gingharian sa usa ka gitawag hari
which is the king of Arab. And the Bible says, nalupig nila. And then the second things, kung lang taon na ton ang numbers, it is talking about the natures of binom in the hearts of men. Ang Biblia nagambal, ang aton kabuhi, ang pinakakuyaw, dili ang binom nga gikan sa bitin, gikan sa iro or something, unsa man nga klase sa mananap. Ang binom nga pinakakuyaw, inang binom nga ara sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Amo na nga gitun-an naton, the first binom is the binom of foolishness, and the second binom is the binom of proclivity, and the third binom is the binom of spiritual boredom. Katong pag-state na nila dito sa verse 5, gipul-an na kami. And then the last one dito sa ikaapat, which is the binom of ingratitude. Instead nga ila pasalamatan ang Dios, instead nga ilang himayaon ang Ginoo, ang ilang gihimo, they are what complaining and murmuring against God and Moses. And the Bible says, ilang taon na ton, ang ikatulong nga sections nga gistate sa Numbers chapter 21 in verse 4 pakato sa verse 9. It is because baliko na ton, ang pulong sa Dios is inexhaustible. Why pagkaubos ang iya nga gitawag kaalam? Tungod ang Dios naton tinubdan sa kaalam, ang kamatuoran sa Dios walay pagkaubos. And right now, lantaw naton ang ikatulong nga sections nga gistate sa Numbers chapter 21 verse 4 to 9 as talking about God's allowing inflictions. Ang Biblia nagambal dito sa verse 6, human sila nagbagulbol, ang Biblia nagsulti, ang Dios nagpadala kanila og mga bitin nga malala. Amen. Tandaan naton, ang Dios naton may mga instrumento siya nga gamiton para nga makurikan ang iyang mga pinili. Like say, ang gistate dito sa Jeremiah in chapter 8 in verse 17, siling padre, pagbantay kamo, nagingon ang Ginoo, padad-an ko kamog mga bitin nga malala, nga dili madalag yam-yam. During the time, even in the ancient times, amen, even in the ancient times, ini dili kini masiling naton nga tagna-tagna lang. During the time, may mga exercise na sa witchcraft kag sorcery. Bisan mismo, imo makita sa mga gitawag katawhan sa India, makita nimo usahay nga ang kubra mapasayaw nila sa flute nila. Di ba? It is because halin pa sa ancient times, may mga tao na di ay nga may abilidad sa paghatag og orasyon o yam-yam sa mga malala nga mga bitin. Kung nakahinumdom kamo dito sa palasyo ni Pero, amen, ang gidaan ni Moses usa ka sungkod, ang Biblia nagambal, gisugo sa Dios si Moses nga iitsa niya ang sungkod aron nga mutuo si Pero. Pag itsa ni Moses, ang sungkod niya nahimo kini nga bitin. Kadayon gipatawag ni Pero ang tanan nga mga salamangkero, mga pari, may mga abilidad sa gingharian sa Ehipto. Kadayon ang ila pod gibitbit, mga tungkod pod sama sa gibitbit ni Moses. Ila pod gipangitsa ang ilang mga sungkod og nahimo kini nga mga bitin. So meaning even in the time of Pero, may mga tao na nga may abilidad. Hindi lang kay sa aton karon nga panahon. Amo na nga ako nagtuog yun, mamatay ang nagpractice sa magic, which is imo makita sa mga sorceries kag witchcraft, sapagkat tinuod lang, ang mga magikero, it is considered gihapon ni sila nga mga miriko. Siguro kung nakahinumdum kamo, ang gitawag originality sang tagabantayan, labi na ang aton mga katigulangan, may mga abilidad sila. Sumala sa mga istorya, ang uban gani sa ila, magbiti-biti sa ilang sinina. Di ba? Ang uban sa ila, maghimo og kwarta. You know, just imagine that, because
Ini nga gitawag panulundon, tandaan naton, mamatay ang tao nga may abilidad nga subong sina, pero tandaan naton, ang espiritu nga nagahom sa iya dili mamatay. Kuha ninyo? So during the time, even in the ancient years, ari na ni sa ila. Ang Diyos mismo nagsulti, mga bitin nga dili madala og yamyam. Kay nga man, ang tao nga nagkuyog kang Moses pagawas sa Ehipto, it is almost 2 million people. Kagdayon, dili to tanan mga Israelites, may mga mixed multitude nga nakakuyog paggawas. Kay nga man, during the time dito sa Ehipto, may mga Israelites na nakigminyo sa mga gitawag mixed multitude. Kadayon, amotong kuyog ni Moses pagawas. So meaning, dili kini katingad-an nga may mga nagkuyog dito sa ila nga kamao pagyamyam sa mga bitin. Pero, siling pa sa Dios, padad-an ko kamog mga bitin nga dili na madala og yamyam. Amen. So nagpasabot, the third sections nga makita naton sa Numbers chapter 21 verse 4 to 9, it is talking about as God's allowing inflictions. Amen. Ang Biblia nagambal, kung lang taon na ton, God used the fiery servants to afflict His people in order to bring them into repentance and spiritual awakening. Ang Diyos na ton, may mga gihimo siya nga paagi aron kita mapukaw. Aron kita mismo makapalapit sa Dios o makapangayo o paghinulsol. Tandaan naton, sadto nga place, waay iban nga gamiton ang Dios gawas sa bitin. Like si kang Jonas, si Jonas nganong ang dako nga isda ang gigamit sa Dios, it is because si Jonas imo makita sa case to case basis adto siya sa dagat. So natural, ang gigamit sa Dios amo pod ang isda. Si Peter, sa didto na sa balay ni Caiaphas, which is ang mga pangulong pari. Ang gigamit sa Dios amo ang manok nga nagtuktugaok. Amo gani na nga sayot ang teori kag ang pagtulunan bisan pa man sa aton mga namatan nagtuo ta nga ang tag-iya sa manok si Pedro dili. Ini nga manok, if you read the Bible, didto ni sa palasyo sa mga pangulong pari, which is si Anas kag si Caiaphas. Kay nga man, ang pagtuktugaok sa manok, didto ni gidala si Jesus sa panimalay sa sining pangulong pari. Kag didto ni sa Apostol Pedro, kag didto po ni nitingog ang manok. Galing, ang aton mga sayop nga palamatinan, amo ang nakopya naton. Amo na nga may mga kalantahon pa ang manok ni San Pedro. But no, ini nga manok, ang tag-iya sini, iya ni sa mga pangulong pari, which is si Anas o si Caiaphas. Amen? Ang Biblia naghambal, tungod kay walay lain nga instrumento to rebuke sa kabuhi sa iyang mga pinili. Natural, it is the same sa kang Jonas, ang gigamit niya ang isda. It is the same sa kang Peter, ang gigamit niya amo ang manok. Kaglabaw sa tanan, sa kabuhi ni Balaam, way iban nga gamiton ang Dios sa kang Balaam, gawas sa asno nga iyang gisakyan. Sa sige na niyang hanot sa iyang asno, tungod kay si Balaam, wala niya nakita ang anghel na nagbakyaw na sa iyang kamot ug may espada na tungod kay tigbaso na niya si Propeta Balaam. Wala nakita ni Balaam, pero ang iyang asno mo'y nakakita. Dugay tungod kay blind si Balaam, ang asno niya gipasulti sa Diyos. So diri naton makita, God uses everything. Even God's inflictions, He is allowed to us in order nga kita makahinulsol. And this is also as a time of spiritual awakening. Amen. Naman, madamo sa aton nga mga Kristohanon nga nagasimba na lang pero tulog na ang senses niya sa spiritual. Amen. Inabang tunggiwali na ton, ara na ang boredom sa imong heart. Meaning, gilaay ka na, gikapoy ka na, at the same time, nadula na ang imo interest, nadula na ang imo excitement,
Di ba? So God allow these inflictions agod nga mapukaw ka. Amen. Pakpakan na to ng Lord. Amo nang gi-state sa Job sa chapter 33 in verse 17 to 19. Musulti ang Dios aron muhunong sila sa pagpakasala. O aron dili sila magpagarbo, dili buot nga malaglag sila. Luwason niya sila sa kamatayon. Badlungon niya ang tao pinaagi sa sakit o paantosong pag-ayaw. It is God's allowing inflictions. You know, brothers and sisters, God uses afflictions to speak to us. You know, God, He knows how to balance our lives. Kay balog yun ang Ginoo magbalanse sa kabuhi na to. Maalam gid siya nga Diyos. Why? Kung waay problema, posible nga ang Kristohanon mangin mapagarbuhon siya. Kuha ninyo? Kung waay trial sa kabuhi, kung waay testing sa kabuhi, labaw sa tanan, kung walay mga sakit nga maglambot siya kabuhi, posible nga mangin garboso siya. Amen. Labi na maayo ang dagan sa ila pangabuhi. Maayo ang income sa iyang bana, maayo ang lawas sa iyang mga anak. Then, time to time goes by, posible na mangin garboso ka sa imong kabuhi. But God knows how to balance our lives. Hindi gusto ang Dios nga ang kabuhi nimo mamatay ka nga dili niya mahatagan og insakto nga pagtudlo ang kabuhi na to. Anong gihimo sa Dios? You know, God uses inflictions, circumstances, problems, testing sa kabuhi because God has a special message for His children. Pareha sa gitestimony ni Clem. Tandaan naton, kung ara ka sa problema, it is God's megaphone to us. Amen? Kaya nga naman, kung ara ka sa kabuganaan, dili nimo mabatian ang Diyos. Kuha ninyo? Ingna imo katapad, kung ara ka sa kabuganaan, hindi ka kabati sa Diyos. Hindi ka kabati. Pero, if you are in afflictions, circumstances, and problems, then you will hear God's message. Grabe ka kasensitibo kayo. Amen? Grabe ka masiling naton, emosyonal kaayo. Ingana. Ang Biblia ko lang tao naton, if you are facing trouble right now, don't ask, why me? Amo nang giambal na kon, why gi ko kabati, bisan sa kabuhi sa Kristohanon, na kung gibless siya sa Dios, muingon siya, Lord, nganong ako man imo gibless? Kadagan diya sa bagay panalanginan, nganong ako pa? Di ka gyud kabati sina. The Bible says, ang Biblia nagambal, instead, just ask yourself, what do you want me to learn? Kaya ako nagtuo, ang pinaka-importante sa kabuhi sa usa ka Kristohanon, ang learning sa iya life. Amen. Hindi gusto ang Dios nga mamatay ka nga walay hibang kaagad. Sa aton pagpangabuhi, eksperyensya naton, pag-alagad naton, pagtrabaho naton, ang pinaka-importante ang learning nimo. Kaya ako nagatuo, there is no such thing as maturity without inflictions. There is no such thing as maturity without circumstances and problems. Mamatured lang ang usa ka Kristohanon kung muagi siya sa problema. Nga, mutaas ang iyang kahibalo. Mutaas ang iyang knowledge. Let's say, for example lang, kung iloy ka, amay ka, pamilyado ka, mutaas ang imo kahibalo sa problema nga naglambot sa imo.
Amen? Mubito to ganiya, sa naminaw ko sa testimony ni Clint. Yes, of course. Gusto sa Dios, gusto sa Dios nga, makakaton ka pa mga bagong nga mga butang. Kaya nga man, sa homiletics namon, usa sa mga gisulti na kon sa ila, just be aware. Why? Ang inyo iwali sa pulpito, kamo ang una pakaunon sa Diyos. Inga na. Just aware. Pero ayaw kamo kalisang, although mahadlok man ta, but tandain ninyo, God, He is in control. Nga, hindi ka efektibo kundi nimo ni matistingan. Ang imo iwali, ang imo itudlo, ikaw ang una nga pakaunon sa Diyos. Amen. Ano man ang imo itudlo kung wala ka ka-eksperyensya? Wala. Amo nang ang Ginoo, instead, ayaw paghimua nga ang Diyos imo mo complain ka, magbagulbol ka, but instead you must stay as contemplative nga life kadayon, just as yourself kadayon ingna ang imo kaugalingon, may mga butang nga itudlo pa ang Diyos sa aton. It is because these people, they are what ibinom of foolishness. May kabuangan sila. Kuha ninyo, amo nang ang allowment sa Dios aron kini nga mga tao maka-learn sila sa pinakamatahom nga lesson sa kabuhi. Amen ba? We learn things about in suffering and afflictions that we cannot learn in any other way. Amen. Hindi nimo ni makatunan sa inyong eskwelahan. Hindi ninyo ni makatunan sa inyong ginikanan. Hindi ninyo ni makatunan sa iban nga tao, bisan pila pa ka seminars, idea nga inyo i-adapt gikan sa kalibutanon nga kaalam, hindi ka mo makakaton sini. Pero kung ikaw mismo, ara ka na sa tunga, sa trials kag inflictions, you learn something. Amo na nga mahimo kang maalamon. Amen ba? Bisan sa aton pangabuhi, amen. Kung nag-una sa imo ang kabuganaan, kagdayon wala naglambot ang mga kinawala, mga inflictions kag circumstansya, hindi ka maka-learn. Pero kung maglambot na ni, then you learn something. Amen. Amen ba? Amen. Pag abot sa blessings, you know how to manage the blessings because right now, naka-learn ka na. Shadow katahom sa Dios nga atong gialagaran. Amo nang ang Biblia nagambal, suffering and pain is it all that God uses for building godly character. Just imagine that. Amen? Because makonsidered naton ang number one nga ma-develop, it is ang prayerful nga kabuhi. Lang tabla kon may gibatsyag ang imo anak, sige ka na lang ampo. Amen? Kung pukawon ka devotional, kung maayo ang imo paminaw, do di ka mo bangon. Pero kung may inflection na, di ka na pukawon. Amo na nga ang Ginoo, ganahan siya kung ang iyang kaanakan, magsige na lang palapit sa iya. Pero matabo lang ni kag mahimo ni kung ara ka in the midst of inflictions. Majority, matabo lang ni siya if you are in the midst of pain and suffering. Hindi ni mahitabo sa kabuhi sa Kristohanon kung ara siya sa comfort kag hamugaway nga kabuhi. You know, pamaagi ni sa Dios agod nga may madevelop sa kabuhi naton. First thing, ang Dios nun nga kinaiya. Amo ang mainampuon nga kinaiya. Lantawa lang, sa gipamaak na sila sa bitin. Ano dayon ang ara sa ila hunahuna? Midool dito sila kay Moses ka nag-ingon, iampo kami. Di ba? Amen ba? Iampo kami.
Amo na nga kita, kung ara na sa mga gitawag trahedya, hindi takalambot sa simbahan, ang ato na lang tugunon, i-pre-request ninyo. Di ba? Yan. I-pre-request ninyo. Sumong siya na. Nga, because you are in the midst of inflictions. Ang panultihon 20, versikulo 30 nagaingon, usahay, kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Amen. Una pa kita magbag-o sa aton pamatasan. Amen. Kita daan may ara ta mindset nga hindi ta gusto sa mga pait. Di ba? Ang aton pirmi kaunon cake, ice cream, nga na, di ba? Sa nagpasan na si Blas sa ilang preparasyon sa children, inyo pakaon Blas, no? Ang paborito yun ni Silami. Nga na. O lang tawa ninyo karon anong paborito ni Silami. Nga na. Amen. Ang Biblia nagambal dito sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Even si Apostol Pula. Apan aron dili ako magpahitason. Ini nga gitawag testimony ni Paul nang tabo ni sa diha nga ang iyang kinabuhi gilalin dito sa third heaven, which is walay lain amo ang langit. So nakita niya what is splendid beauty of heaven because of this highest revelation nga nakita ni Paul. Ang Ginoo kamaog yun. Kaya mo lang usahay ang kaboy sa Kristohanon. Ini ba lang may mga lawom na siya nga mga eksperyensya kag mga padayag si akaboy usahay murag ipalabaw na niya ang iyang kaugalingon. Careful ang Kristohanon sina. Amo bitaw na nga may mga pastors, may mga Kristohanon ko nga namit usahay, imo makita usahay siya doon nakaubos ang paglantaw niya sa uban nga Kristohanon tungod sa iyang mga kasinatian. Ang Dios naghambal agod nga dili mahimong mapinahitason si Pablo, siling padre. Apan aron dili ako magpahitason tungod sa katingalahang kaayong mga butang akong nakita. Gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Grabe ang instrumento sa Dios. Dili bitin. Amen. Ang gigamit niya si Satanas. Why kahibalo si Satanas that even Satan, he is what God's instrument. Amo ning reason nganong wala sa gikuha sa Dios. Makaingon ka usay nganong mayawa pa man ang kalibutan wala na lang unta. Amen. Di ba? Dayon tubagon ko ikaw, kung wala ka, magpinagusto ka na lang. Ingana. Na, saman kung wala nang yawa, pulihan nimo. Di ba? So, grabe ang instrumento sa Diyos. You know, ang Biblia nagambal, because first of all, tandaan na to na, walay proportion o masiling na ton capability nga gamiton nga tao nga mao ang makarebuke kang Paul. It is because sa iyang experience kag sa iya kaalam, amo gani na nga sa na-encounter na niya si Kristo Jesus dito sa dalan sa Damasco, bisan mismo ang tao nga gitudlo sa Dios nga pakadtuan sa iya, pag-abot niya dito sa sina nga balay, ang tao nga gisulti sa Ginoo nang alag-aga ni sa iya. Why proportion o kalibel? Kuha ninyo, amo na ang gigamit sa Dios si Satanas na lang to inflict Apostle Paul. Ang Biblia nagambal, sa makatulong nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. Grabe ang prayer ni Paul. Almost 3 times ang iya intercession about sa iyang kaugalingon. Kaya nga man, ang kalabanan ng intercessions ni Paul about sa church, about sa mga leaders, about sa needs sa mga Kristohanon. If you read the Bible, di ba? But this time, ang iya pod kabuhi, gibahina niya sa iyang prayer.
ang iyang intercessions may bahin na sa iyang kaugalingon. Makatulo ka bisis nagampo siya sa Ginoo nga iya kining kuhaon. The same gyapon dito sa Numbers, di ba? Ang ilang nga gitawag prayer kay Moses, pag-ampo nga kuhaon sa Dios ang mga bitin. Gikuha pa sa Dios ang bitin? Wala. Wala gikuha sa Dios. Instead, God makes a remedy. Di ba? Amo po ning kang Paul, 3 times nangamuyo siya nga kuhaon siya, pero unsay tubag siya sa Ginoo. If you read this passage, sila ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya. Kay sa imong kaluya makita sa himpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akon mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Sa verse 10, siling dayon niya, tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kakulian, kay kun huyang ako, nan ligon ako. Anong punto diri ni Paul? Meaning amo ni lantawa lang kung may gibatsyag ka sa lawas, grabe kamalipayon sa imong espiritu. Tinona dili. Tinona dili. Kung may gibatsyag ka sa lawas, imo gyud mabantyagan ang kalig-on sa spiritual life nimo. Lingayin yung mga tapad nga may lawas. Yan. Di ba? Nga ang mga tao manggod nga ara na sa kahuyang sa panlawas, ang iya sini mindset una-huna tanan nga aspect didto na ni tanan sa Dios. Amo na nga ang iya spiritual nga conscious grabe ka malipayo. Amen. Si Christ nagambal, kundiin luya ang lawas, apan abtik ang espiritu. Pakpaka na ito na. Wala na kun buot ipasabot, na kung natulog ka karon, pagsik ang imo espiritu. So this is God's instrument. You know, brothers and sisters, if you read in the book of Numbers, there are threefold causes that sending fiery servants. Amen? Because baliko na ton, this is case-to-case basis, natural, why iban nga tool o instrument nga gigamit ang Dios gawas sa bitin tungod ang lugar mismo nga ilang giagian, mga batuon nga mga lugar, kag ara diya ang mga malala nga mga bitin. You know, just imagine, according sa pagtuon, bisan mismo ang kubra, ang pinakatayog nga itinero sa tao, 15 minutos lang. Nga na. 30 kakusog sang binom nga imo makita, mo penetrate dito sa lawas nimo. How much more ini nga bitin? Wala man gistate ano ni nga mga klase sa bitin kay sa kadaghan sa pamilya sa bitin. Di ba? Pero ang statement lang dito sa verse 6, malala nga bitin. Kung lang taon na to ng Biblia, there are what a threefold causes that God sending a fiery servants. Ang word nga fiery, meaning grabe ka malala nga bitin. Amen? Ang iya nga gitawag toxic. Ingan. Amo bitaw na nga ang mga nagtuon sa binom gitawag kini mga toxicologists. Kag diri sa aton sa Pilipinas imo makita gamay lang nga hospital ang may ara anti-binom. Ingan. Number 1, the plague of a fiery serpent that sinned upon God's people was in reality is self-infliction, punishment, or the term concurrence. Amen. This is considered as a self-inflictions. May mga gialaw ang Dios sa kabuhi naton tungod kay imo ni gipangayo. Amen ba? Silang pa sa Bible. This is what the term concurrence.
I-example naton si Pero. Ang Biblia nagambal, ang Dios nagsulti, iya pagahion ang kasing-kasing ni Parao. Kung basahon nimo sa libro sa Exodus, it is almost 9 to 10 ka-verse nga nag-state nga ang Dios gipagahi niya ang kasing-kasing ni Pero. Let's say, for example lang, ang chapter 4 verse 21 siling padre, ang ginomingon kang Moses karon nga mobalik ka na sa ito, himuha gayud ang mga milagro at tubangan sa hari pinagi sa gahom nga gihatag ko kanimo. Apan pagahion ko ang iyang kasing-kasing. Amen. Siling pa sa Dios, apan pagahion ko ang iyang kasing-kasing. Then, the second verse, if you read the Bible, ang chapter 7 sa verse 3, apan pagahion ko ang kasing-kasing sa hari. Amen? Kadayon, siling pa dito niya sa 9:12, apan gipagahi gihapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari. Almost 9 to 10 nga mga bersikulo nga nag-state nga gipagahi sa Dios ang kasing-kasing ni Pero. Sa laktod nga pagkaistorya, kung lang taon na ton, ingon pa diri sa Biblia, Peros, not only God's hardened his heart, kung basahon na to na ang Exodo, may mga pasid po nga si Pero mismo nagsulti ang Biblia nga iya gipagahi ang iyang kasing-kasing. Ang Exodus chapter 8 verse 15 naghambal, sa pagkakita sa hari nga maarang-arang na ang ilang kahimtang, nagmagahi na usab siya ug wala na mamati kang Moses. Second nga verse, kung lang taon na ton, ang 32, apan nagmagahi na usab ang hari ug wala palakta ang mga tao. Ang second nga verses, apan sa diyang nakita sa hari ang nitabo, nagpakasala na usab siya o ang iyang mga opisyal kada yung siling pa dito sige, o gipagahi na pud niya ang iyang kasing-kasing. Meaning, ang word nga concurrence amo ni. God act of hardening, dito balik siya ba? God act of hardening Pharaoh's heart was only in response to the initial rebellion and hardness of heart that Pharaoh himself exhibited of his own decision. Meaning, ang pagpagahi sa Diyos, response na lang to sa Ginoo sa iya. Kuha ninyo? Inanghambal dito sa gipadayan. Pasagdi ang mga dautan, pagbuhat og dautan. Pasagdi ang mga matarong, pagbuhat sa mga matarong. Nagpasabot ang pagpagahi sa Dios sa kasing-kasing ni Pero, amo to ang response sa Dios tungod sa iyang nga desisyon nga gipagahi niya ang iyang kasing-kasing. Ang word nga concurrence amo ni. Silang pa sa Bible. This is what the word of concurrence. Ato gay nato. Anong word nga concurrence? We are responsible and accountable for what we have done this life. Nga, kung ano gani ang imo ipugas, imo pod anihon. Amen. So nagpasabot, anong gihimo sa sining nga mga tao? Giani pod nila. Ilang taon na to ng verse 5 kag 6 dito sa Numbers, sa chapter 21. Og nagbagulbol sila batok sa Dios og kang Moses. Mingon sila, nganong gidalaman ninyo kami sa ito? Nga nining kami ngawan, ano ang ila dayong gihambal? Ano ila gihambal? Inyo ba kaming pakamatyon? Kuha ninyo? Amen ba? Natuman wala? Ang verse 6 tayo naghambal, o gipadad-an sila sa Dios sa mga bitin nga mga malala. Nagpasabot, this punishment, it is talking about as the word concurrence, kaya nga man, ini nga mga tao, may gihimo sila sa mata sa Dios nga dili maayo. Ang ilang nga gitawag desire, it is in response sa Dios nga ilang gipangayo. Dayon, silang padiri sa Biblia,
Unang taon na ton. Sa ikaduha, ingon pa diri. The inflictions was resulting from their own frequent murmuring. So God's judgment was in allowing what their own confessions invited. Hindi lang kay kausa, kadua, katulo. Siling pa sa Numbers 14, verse 28 to 29. Sulti sila nga nag-ingon si Yahweh. Ingon nga ako buhi, ipanumpa ko nga buhaton ko kaninyo ang inyong gipangayo. That is concurrence. Verse 29. Ang inyo patay nga lawas, mahabilin dinhi sa kamingawan. Amen ba? Mahabilin diri sa kamingawan ang matag-usa kaninyo nga nagpanuigon og 20 ka tuig og pataas nga nagbagulbol bato kanako dili makasulod niining yuta. Baliko naton, may tulo ka grupo sa tao dito sa Numbers chapter 21. Una, ang mga nangamatay na nga napaakan. Kasiling ko, kaalkansi sa una nga nangamatay. Ikadua, ang mga napaakan nga nag-antos sa kahapdos sa paak sa bitin. Ang ikatulo, ang mga wala na paakan. Ang Biblia nagambal, ang wala diri na paakan, ang nag-edad 20 paubos. Ang kasagaran diri na nga tumba, kag ang nagbagulbol, ang mga tiguang na. Ingana. Una dayon tumba, ang mga nagbagulbol. Amen. Kung lang taon na ito ng ikadua, the inflictions was resulting from their frequent murmuring. So God's judgment was in allowing what their own confessions invited. Meaning, grabe ang gahom sa dila. Amen. Ingnay mo katapad, grabe ang gahom sa dila. Ina na. Ina bang? Siling ka. Uy, kumusta ka? May ka naman kuno. Wa gani kwarta. Magsigi kag confess nga way kwarta, bisan may kwarta ka, dugay mahurot yun ang kwarta. Bantayan naton ang confessions naton. Kay tandaan naton, amo ni ang pinakagilngig sa aton ba. Way takahibalo. Amo ganina this word kun lang taon naton, ang allow means ila sa Dios. It is considering as confessions invited. Ila ni gihandom ka ginapangayo pirmi sa ilang kasing-kasing. Ano pirmi ang ila ginapangayo kagandom sa kasing-kasing? May pa dito na lang kami sa ito. Inyo ba kami pakamat yun diri? Inyo ba kami pakamat yun diri? Kay wala dito yung minteryo na sa ito. Gidala ninyo kami diri sa kamingawan. Kay lapad kaayo ang minteryo. Nga na. Daw mo na lang pirmi ang gagwa sa ilang gitawag ba. It is considering as confessions invited. Amo na nga aware ka mo, careful ka mo sa mga ba kag sa mga sulti nga nagagwa sa inyo because you are believers. Nga na. Do di ka gani halos makamemorize sa John 3:16 pero sa pamisti grabe ka. Nga na. You must be careful that, brothers and sisters. Kaya nga naman, kung lang taon na to na, ang Proverbs chapter 18, verse 20 to 21, kinahanglan nga sa gubangon mo ang sangputanan sa imong gisulti. Ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan, meaning may ara gyud consequences. May mahitabo gyud. Careful ka mo sa inyo mga gipanulti. Mabito nang ako nagto, inang gipanulti nimo, ingon pa ni Kristo Jesus, the abundance of the heart, mouth speak. Kaya kung ano ganing gagwa sa imong baba, amo po na dito sa imong kasing-kasing.
Ang pagbagulbol, ang pag-complain sa sina nga gitawag nga mga butang, waay na diha sa iban nga tao, ara na sa sulod sa imong kasing-kasing. And you must be aware that. Amen. Ang Biblia nagambal, labi na si Santiago, grabe si Santiago. Ang iya bitaw pagtuon about sa boneless part sa body. Amen? Ang pagtuon niya about sa boneless part sa body. Diin nga parte sa lawas ang way bukog. Pero amo ang grabe ka, hait. Mas grabe pa ang binom sini kaysa bitin. Damo sa mag-asawa ang nagbuwag tungod lang sa dila. Damo sa mga pamilya ang nabungkag tungod lang sa dila. Damo sa mga tao nga nag-away tungod lang sa dila. May ara gyud siya sang putanan. Ingan. May ara siya masiling naton consequences nga mahitabo. Damo ang gipangkiha tungod lang sa dila. Amen? Damo ang gipabayad tungod lang sa dila. Grabe ang gistate diri. It is talking about because of their confessions invited. Amen? Si Santiago, lantaw na ton, ang chapter 3, mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo, hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit og makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhon ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisan asa nato padtua. Og tanawa usab ang mga barko bisan pa sa kadagko nini og gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gamay nga timon og moadto bisan paadtuon sa kapitan. Ingon usab niini ang dila, bisan sa kagamay nini, makapanganda kini sa dagkong mga butang. Grabe, gamay lang, pero makapanghambog ni sa dagko nga mga butang. Oh, ako, maingon ka na yun, mahimo ko nga presidente. Gamay lang na, pero makapanganda dagko nga butang. Inga na. May utod to sa una, badlungon na ganito siya kung mamuha, buwaon. Mayroon siya dahil, kung sama ka, may manig PLDT nga may bayad, wa man. Sagdi ko mamuha, wa man bayad. May amay nga hapit na mamatay, gitawag niya ang iyang mga anak, lipay ang mga anak, kaya abi nila may kabilin. Ingon ang amahan, mga anak, may ibilin ko sa inyo, ay ninyo kalimti. Lipay mga anak. Mga anak, kung mamatay na ko, ay ninyo pagkalimti. Ang kamagwangan na ingon. Angon sa man pa, ang atong pagkabuhaon. Dahil patay. Ba? Kusog kayo ni mangandak. Ingana. Gamay lang ni siya, pero grabe ni mo istorya sa dagko nga mga butang. Di ba? Grabe ni mo istorya sa mga butang nga makasiling ka, makapasilaob sa kasuko. Ang Biblia nagambal, siling pa diri sa Biblia, una-una unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo, ang dila sama sa kalayo. Kini mao'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa aton lawas og nagbuling sa tibok naton lawas og nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impierno. Makahimo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam, mga binuhat sa kadagatan apan walay makamanso sa dila. Budlay disiplinahon ang dila. Amen. Amo na nga I really bless nga naman may mga timailhan gid ko. Ang last sanctification sang Kristohanon, una si Brad Julie. Natingala gi ko sa to kay Brad Julie nga antes siya namatay, nadula ang iya tingog.
That is last part nga sanctification sa Kristohanon. Ikaduwa si manangpas. Nga, kihibalo ang Dios nga grabe kadautan ang atong dila. Amen? Nantawablan ninyo, ang atong dila, gigwardyahan sa mga ngipon nga ungab. Abi nyo lang kung ang purpose ng ngipon, pag-ingkit lang, no. Amo nang ang guard sa imong dila. That is the guard of your tongue. Lantawa lang, sa sige ni mong tabi, labi na sa sige ni mong marites, dugay makagtang na ni mo ang imong dila. Naman, ang imong ngipon, daw diskustado na sa dila ni mo. Ingan. Amo nang usay makagtan. Ingan, di ba? So, ang Biblia nagambal, bantayan kay nga man, grabe ang may tabo. And this is a confessions invited. Amen? Lantaw na ton ang truth about sa tongue. Siling Padre, first, the tongue is the spiritual meter. Kung may meter ang tubig nga gikan sa gitawag sa municipality, kung may meter sad ang gitawag ang banilko, ang imo pudlawas, ang dila nimo gitawag nig spiritual meter. Amen? Amen ba? Pertino ang Ginoo, no? Muna nga nakasiling ko sa Psalms 139, siling pa sa Biblia, ang Dios nakakita, nakahibalo siya sa imo mga gipanulti, og sa wala pa nimo gisulti. Abi ang Ginoo, nahibalo siya. First, the tongue is the spiritual meter. If we can bridle it, we can bridle the whole body. It becomes the gauge of our maturity. Amen? Because the Bible says our faith will never register higher than our words. Diri nimo matalupangdan ang usa ka tawo, ang usa ka Kristohanon nga matured na sa pag-alagad. Amen. Pero mintras nga may mga gisulti pa siya nga dili makapahimaya kag dili nami pamation sa iban, meaning they are what considered as immature. Amen. This is what our spiritual meter. Amen. Kaya nga man, ang mga pulong nga nagagwa sa aton baba, labi na pulong sa Dios. Ebidensya ka na nga ang imong kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Amen. Because the Bible says, diri nimo mag-gauge ang Kristohanon kung matured siya. Pagi sa iya panulti. Kuha ninyo? Labi na kung ang imo pirmi gika-istorya, ang iya pirmi mahisgutan ang pulong sa Diyos. Let's say, for example lang, kung may nagkadto sa inyo balay, imo makita, may opening prayer dayon sa Marites. May opening prayer pa, may benediction pa gani. Kada yon, ang matured nga mga Kristohanon, lain ang ginasulti niya. Why niya ni ginapadako? Because ang maturity mahibalan mismo sa iyang dila. Pero kung imo makita, muambit siya, muambit, meaning that is sign nga ang iya nga gitawag pag-alagad, ara pa sa salibil nga immature. Amen. Amo na nga may magpalapit sa akon, mo reklamo dahil amo ni, akon dahil prangkahon, nga tandaan naton, it is talking about the spiritual meter sa aton kabuhit. Amen. Amo nang basihanan nga matured ka na sa pag-alagad. Don't allow that. Amen? Ang Biblia nagambal, kadua, second, the tongue is like a horse's bait, a ship's rudder, timon sa barko, or kindling wood, kahoy, makapasiga sa mga kalasangan. It is a kindling wood. It starts things in motions. If we can control it, we can guide our lives just as a bit directs a horse or a rudder stirs a ship. Meaning, kung imo na gani, makontrol ang imo dila, nagpasabot, madirect nimo ang imong kabuhi sa insakto pod nga giya. Amen.
Dayon, siling pa sa ikatatlo. The tongue can reveal what sort of wisdom we harbor inside. Amen? A good tongue protects our integrity. Ang mga dila nga nagapanalipod sa iyang kaugalingon, dili siya musulti sa walay kapuslanan. Amen? Amo na nga may tulo ka sister, nagsugiray sila sa ilang kaluyahon. Una, ingon ang usa ka sister, abilan ni mo sis, iprangko ko sa inyo, may kaluyahon gyud ko. Kamo lang ang nakahibalo sini. Kamo lang gyud ang akong gisugiran. Ayaw ninyo pag ipanugid bisan sa aton mga bana. Abilan ninyo, inang mga gamit sa simbahan nga madula, ako ang tigkuha sina. Ingon po ang usa ka sister, ako man sis, mag-share po ko sa akong kaluyan. Abi nyo lang ako, dalig ko maibog sa mga gwapo. Bisan may bana na ko, pero maibog yapon ko sa mga gwapo. Ingan. Ay ninyo po ipanulti bisan sa akong bana ha. Ano. Ang ikatatlo na ingon, mga sis, pasayloa lang ko ninyo ha. Kay di gidraba ko kapugong. Ining inyo gipan istorya, akong po ni istorya sa iba. May kaluyaon ra ba ko sis ngayon siya ako mabatian, ako ra ba ni itabi. Yan. Lisod. Diba? So, siling pa sa Proverbs 10:19, kung lang taon na to, ang panulti yun, in the multitudes of words, sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise. Ang nagpugong sa iyang dila, mga maalamon. Diba? Mawita na ng usahay, may mga tao ko nga ma-encounter, gamay lang nga problema, ga-wild dayon. Nana. Way ka pa nga ni ka-istorya, grabe ng wild. Ang mo itong natabo diri mo, likay ka na lang, kay ngaman. Daw di nakapunggan. Daw dragona nga nagabuwaga sa kalayo. Ayan. Ayan. Mga, imo na lang sabton, amo ni nga mga tao, ang gisulti ni Solomon. Amen? Amo ni nga mga tao. Kaya mga wise nga mga tao, nagpabili ni nga gitawag, nga gahuna-huna sa mga butang nga iyang isulti. Ang mga unwise manggod, mga taklis manggod, ni ano ni taklis? Gasulti lang, away niya gihuna-huna. Way bitaw niya, gilantaw, ano ang iyang istorya, kag sino iyang istoryahan? Way po niya gilantaw, anong level sa iyang istorya? Unbelievers ba o believers ba? Basta kay makasulti siya. Diba? So careful ta. Sometimes taklis punta kayo. Yan na. Antes na mag-istorya, ato na nahuna-hunaon. Inabang hambal ni Paul, ang inyong sinultihan, may sagol nga asin. Meaning, inabang nami pamation sa mga sa imo gitawag ka istorya. Yan na. Sila dayon dire sa Proverbs chapter 10 verse 19. 13 verse 3. He who guards his mouth preserve his life, but he opens wide his lips shall have destruction. Ang hindi kapugong siya ang dila, ang Biblia naghambal, dali siya kamatayon. Amen ba? Di ba? Lagmit, diin ka man matamparusan, kung dili ni mo, unggan ang imong dila. Nga na. Pare sa itong natabo dito sa ilan sa Negros sa una. Nga na. Gingnan siya, iniba nga ito nigsoon, murag unggoy ang naong. May nakasugid. Ang nagsugid, Brad, gingnan ra ba kuno ka nga, do parehas ka sa amo. Tigi kumpronta. Nga, ano man ang imo nabatian? Imo ko kuno gitawag nga kontsura do amo, aw hindi na amo. Siling ko, murag unggoy ka. Amo naman na. Yan na. O, klaro ha, Brad, ang imo nabatian. Yan na. Nagkumpronta po, tinuod, no? Diba? So, ako nagto, sometimes careful ta. Diba? Careful ta. May classmate ko sa una, amo gitong
akong pirmi kuyog-kuyog, inga na kay, sa una, pag-eskwela namon, kanabang, no, sa room, kami lang pirmi mga highest pointer ba? So kami pud kuyog nga duwa. Nga na. Kadto kami sa Ilabalay, kita na ko iya papa, kay maestra man iya mama. Nga na. Dayon akong gi-interview siya. Ang iyang papa na priso. Kung nga na priso man sa papa nimo. Bago lang nakagawa sila siya mo manguni nag-inom ko no sa papa nila, may nag-agi nga kumpare, gitawag siya papa pre, tagayan ay pre. Nitubag mo kuno kumpare, kuwang pagay na sa inyo. Uy na lang giinsakto tubag ba? Di nagsaka ang dugo sa ulo, gikuha ang gitawag Batangas, gidunggak. Yan. Amo na usahay, it will create sa kabuhi sa tao sa dili maayo. Inabang usahay ang dila naton makapasilaob sa kasuko. Di ba? Makapasilaob sa kasuko. Amo na usahay pod sa mag-asawa, di ba? May paway ko na mana sa imo, may paway ko nang asawa sa imo. Nana, kung ang akong gipamana ang engineer yahay unta ko. Di ba? Makapasilaob sa kasuko, ingana. Oo, ingana. Pani, masige na lang ko kaon sa Jollibee. Di ba? Magkapasilaob na eh. Nga na. Sila kayo nagbahagi kung ano ikaw akong gipili. Nga na. Pero naabot na 5 anak, 7, 7. Di ba? Makapasilaob sa kasuko. Careful yun. Amo nang gambal sa Biblia. Inabang gambal dito sa Micah, sa chapter 7, sa verse 5, sa Cebuano na lang atong basahon. Ayaw ka mo pagsalig sa inyong silingan o higala. Hindi yun. Kaya nga man, amo nang gisulti na kon. Ang imo gisulti dire, mulapos yun na. Nga na. May tiil ang istorya mo. 3 malani kabutang ara sa istorya. May tiil, may pako. Nga na. Kagdayon yung makita. May messenger. Oh. Bantay ang imong pagpanulti. Bisan ngadto sa inyong asawa. Oh, hindi lang in opposite, ito po sa inyong bana. Di ba? Sila kayong asawa, pagkawa ni mo lami nga bana, nga na. Sila po rin ang bana, ikaw. Ya ka lang. Di ba? Sakit kayo na, iya na. Ya ka lang, sakit na. Sila nga nag-ya ka lang. Nga na. Mao ka lang daw. Batayanan, di ba? Amo ni mga butang. Magkapasilaob yun. Pakpakan na to ng Ginoo. Yan. Dayon, sila yung pa sa Bible. Murmuring, kay amo ning ila pirmi gihimo. You know, murmuring is the evidence of not having spiritual understanding. Amo ning number 1 nga factor kay tulo ni ka cases kung ang usa ka tawo magsigi bagulbol, ang usa ka Kristohanon magsigi bagulbol. The first, it is the evidence of not having spiritual understanding. Second, ang murmuring o lantaw naton, this is characterized by the evil persons. Hindi ini characterized sa mga tao nga mga maayo. Characterized by the wicked person. Trabaho ni sa mga dautan. Trabaho ni sa mga taong hindi iya sa Diyos. Amen? Kadayon ang ikatatlo, murmuring, iyo is the sovereignty of God. Amen? Imo git-challenge ang iyang pagkagamanan. Kaya nga, Kristohanon ka na God, mabito na nga ako nagtuwa, ang pagbagulbol, lahi ang kis sa mga dili Kristohanon o sa mga Kristohanon. Lahi ang kis, kaya nga ikaw nakahibalo ka na. Inang mga dili Kristohanon, ila na kinaiya. Ila na masiling na to, nature na nila. Pero since nga na Kristohanon, kakahibalo ka na. Amen? Galing, this is the first evidence of lacking spiritual understanding. Kung kulang ka sa panabot, inabangway pa nimo na sabtan gyud sa klaro gayud ang plano sa Dios, ang kabuhi sa nag-alagad. Yes, not only nga ang pag-alagad arat panan sa kalipay. Amo bitaw nga balikon nakon, may
seasons ang pag-alagad. May season sa kinawala, may season sa kabuganaan, may season sa kalipay, may season po sa problema. Kinanglan masabta nato ni. Karon kung kulang ka sa panabot, paglambot sa season sa kinawala kag kalisdanan, ang imo day nimon, magbagulbol ka kag magmahay. It is what the evidence of lacking spiritual understanding. Kulang ka sa panabot. Amo ning kabuhi ini, asawa ni Lot. Amen? Amo ning kabuhi sa asawa ni Lot. Laliman ka? Sa diha nga si Lot, naglingkod na kag nagsigi nagpangarot sa iya nga gitawag nga sakit. Sa gisulti siya nga asawa, imo lang bagihapon dayawon ang Dios bisan ingani ng imong kahimtang. Siling dayon sa iya asawa, uy, i-challenge ang Ginoo kamatay. Ana, siling dayon imo makita siling dayon sa Biblia ang kabuhi sa asawa ni Job. Giingnan dayon sa iyang bana. Day, maayo ka lang magbaton sa mga butang nga mga maayo. Pag abot na sa dili maayo, magmahay ka. Ang imong sinultihan, murag sinultihan sa tao nga walay Diyos. Ingana. Sa tao nga buang-buang, sa tao nga wala nakaila sa Ginoo. Girebuke sa sayang bana. Amo na nga ako nagto, careful ta sa kabuhi naton. Yes, it is the evidence of lacking spiritual understanding. It is what the characterize of a wicked and the evil persons. Buhat ni sa mga gitawag tao nga wala sa Diyos. Malambot na gid sa aton ang problema, kalisdanan, kinawala. Pero aton sabton, that is the seasons of life. Inabang hambal ni Paul, nasinatian ko na ang kamugaway, nasinatian ko na ang wala, busog man ako o gutom, kontento ako tungod kang Kristo. Meaning, nasabtan na ni Paul. Abi mo lang ang istorya diri sa John chapter 6 verse 41 to 45. Kaya ang sumpay sini aton karon pud mabatian dito sa gitawag sa mohon. Ini nga mga tao ni gipakaon ni Kristo Jesus sa tinapay kag duwa ka isda. Upod diri ang 70 ka mga tinun-an ni Kristo Jesus, because kung lantaw naton ang Biblia, dili lang kay ang 12 nga mga special nga mga apostoles ni Kristo Jesus, may 70 siya nga mga sinugo, atong gisugo niya tag duwa-duwa. Katong nagbalik sa iya kag nagreport, Ginoo sa imong ngalan gitabog namon ang mga panulay. Amo ni nga mga tao nga after nga si Jesus nagpakaon sa sobra 5,000 ka mga tao, amo ning gihambal dito sa John sa chapter 6 verse 41, ang mga tao nagbagulbol batok kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Verse 42, miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose, nakaila kita sa iyang amahan ug inahan, busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol, walay makaari ka nako, gawas ko ng akong amahan, nga nagpadala ka nako, maoy mo paduol kaniya, ngari ka nako, og banahon ko siya sa katapusan ng adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao, tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan, og makakaton gikan kaniya, moari ka nako. Dayon, ang Biblia nagambal, ini nga mga tao, namiya ni kay nga aman, wala nila nasabtan ang gisulti ni Kristo Jesus. It is lacking of spiritual understanding. Amo na nga kita, hindi naton pagsundo ni nga mga tao nga nakulangan sila sa kahibalo sa spiritual. Pakpakan na to na. Pagayong magabarog tatanan diya sa presensya sa Diyos. Kagabi nyo lang, ang ikatatlong nga truths nga aton hisgutan. Their inflictions comes because they did not content the leadership of God through Moses. Atong threefold causes sa ilang inflictions. The first causes, it is the word concurrence. Kay nga man, nalambot sa ila ang inflictions, it is because sa ila mismo nga binuhatan. The second causes of inflictions, it is talking about a confessions invited.
ila gipangayo sa Dios. Kagdayon, ang ila pagbagulbol, amo ang rason nga ang Dios nagpada kanila sa mga malala nga mga bitin. The third cause is, their inflictions comes because they did not content the leadership of God through Moses. Rebellion against the delegated authority. Meaning, diskustado sila sa kay Moses. Amen. Anong hambal nila sa nagpalapit na sila dito sa kang Moses? Iampo kami kay nagbagulbol kami sa Dios ug kanimo. Amen. It is rebellions against the delegated authority of God nga mao si Moses. Ang Biblia nagambal, gialaw sa Dios nga ipada ang mga malala nga mga bitin. It is because wala nila girespetar ang tao nga gipadala sa Dios. Wala nila gihatagan dako nga emphasize ang tao nga gigamit sa ila kabuhi. Waay nila gipasidunggan kag gi-acknowledge ang Dios sa tao nga gihatag sa ila sang Ginoo. Just imagine kung wala si Moses, ano kaha ang mahitabo sa ila? Amen. Just in case, kung i-remove si Moses sa ila kabuhi, unsa kaha ang mahitabo kanila? Tandayin ninyo, nakadawat sila sa mana, it is because of Moses. Gipakaon sila sa Dios, it is because of Moses. Gipadadaan sila sa Dios og panganod nga baga, it is because of Moses. Ang tanan nga benepisyo kag pabor na dawat nila tungod kay Moses nga naga-intercede sa ila. But this time, ila gipakita sa Dios nga diskontento sila sa pagdumalahan ni Moses. Ingana. Diskontento sila sa tao nga nag-lead sa ila. Kag amotong nagtulod sa ila nga nagbagulbol sila about sa Dios kag sa kay Moses. This is what a delegated of authority. Amo nang ang Biblia nagambal siling pa dito ni Christ sa Matthews. Ang mudawat kanako, mudawat sa nagpadala kanako. Amen. Og ang nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. Iya dayong giklaro dito sa mga apostolis niya. Ang mudawat kaninyo, midawat kanako, og ang midawat kanako, midawat sa nagpadala kanako. It is a delegated of authority. Paano ka makasiling that you accept the Lord Jesus Christ if you do not accept the delegated of authority? Hindi pwede nga masiling ang tao, yes, gidawat na kon ang Dios, pero gisalikway niya ang delegated of authority. Dili po dawaton sa Dios ang iya kabuhi. Siling pa sa Dios, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako, ug ang nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. That is talking about a delegated of authority. Amen. Mga kaigsuonan, before ta magatapos sa sini nga gitawag pagtuon, ang Ginoo shadow gyud kamaayo. Sa nagpalapit na saya ang mga tao kay Moses, iampo kami. Amo na, abi nyo lang, sa kabuhi naton nga mga Kristohanon, tandaan naton, as being matured nga Kristohanon, kahibalo ka, sino ang imo palapitan panahon sa kakulian. Katapusan, di ini nagpalapit nga mga tao. Di ini nagpalapit nga mga tao. Dito gyapon sa kay Moses. Si Kristo Jesus nagambal sa Luke chapter 16. Ang iya nga parabol dito kay Lazaro kag sa dato. Lantaw na ton ang dato sa dito na siya sa impierno. Amen. Tungod kay
may duwa sa kabutang nga gipangayo sa kay Abraham nga wala gyud gigrant sa iya. Ang una niya nga gipangayo kay Abraham, sugoon si Lazaro pagtusmoy sa bugnaw nga tubig bisan tulo na lang kag ibutang sa dila niya kay init ang iyang nahimutangan. Amutong una niya nga request pero way gigrant. Kay siling pa ni Abraham, may nag-ulang nga ang ara diya dili makalabang dire o ang ari dire hindi makalabang diya. That is forever nga ang ara sa impierno magpabilin siya sa impierno hangtod sa kanturan. Amen. Siling dayon ang dato. Kung mao ka na amay nga Abraham, amo na ning gitulsulti niya sa verse 27. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa Lazaro ngadto sa ako. Amo ning sikan nga request niya. Kay doon na ako'y 5 ka igsoong lalaki, paadtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahian-i nining dapit sa kasakitan. Amen. The question is, sino ang iya 5 ka utod? Amen. Lingiya ang inyo tapat. Gabay pa nga dili na siya. Amen. Siling siya, greetings, my brother from hell. Amen. Greetings to my brother from hell. I want you to inform, brothers. Ingana. Siling siya, ipada dito sila sa Lazaro, agod nga ining 5 na kun kautod. Dili kami mag-reunion diri. Dili kami mag-abot diri. Gusto ko nga malain ang direction sa ila kabuhi. Tungod kay ari na ko diri, hindi ko kaantos. Kag di ko gusto nga ang akong giantosan karon ila pod antosan. Padtuwa sila sa Lazaro kay gusto ko nga malain ang direction sa ilang kabuhi. Amen. Shadow katahom nga pangandoy. Abi mo lang, ina nga pangandoy, nami kung buhi pa siya. Amen? Amo na nga ina imo katapad, ini nga pangandoy, oportunidad ni kay buhi ka pa. Nami ni nga pangandoy. Amen? Si Abraham ingon, atuwa na dito si Moses, o ang mga propita. Amen? Na magpasidaan kanila, sila'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses o sa mga propita. Ang dato mitubag pa naman dili pa kanaigo kung adunay mabanaw buhat ko kanila mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili gani sila moto kang Moses o sa mga propita, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Amen? So meaning, silang si Kristo Jesus, ang dili mo dawat kay Moses, dili sad mo tuo ka nako, o dili sad mo tuo sa nagpadala ka nako. Meaning, that is considered as delegated of authority. Amen. Lantawa, sa nalambot na ang trahedya, ini nga mga tao nagpalapit kay Moses, kag ang Dios nakigsulti kang Moses. Kag dayon ari na ang ikaapat na sections na tun-an naton. God made a remedy. Diri naton makita what is the greatest needs of man. Amen. Sumya, kung mapaakan ka na sa kobra nga adto mismo sa lasang, kung hatagan kag bulawan dawato nimo, ingna ko nimo katapa dawato nimo. Ang pangutana, ano ba na ang needs nimo kung mapaakan ka dito sa lasang?
Sao man na nimo. Matambal ba sa bulawan ang dinom nga nagsaka na sa imo? Dili. So brothers and sisters, amo ning tun-an naton sa sunod ining remedy nga gipadala sa Dios. What is the greatest needs of man? Amen? Ano ang ikinanglan sa kabuhi? Kag amo na ang bagay naton diskubrihon nga ang ipadala sa Dios may kaayuhan, may kinabuhi, may breakthrough, may revival. Ang ipadala sa Dios, ang ihatag niya, dili lang ang maingalawas, kundi ang kabuhi na walay. Hallelujah. Lord, nagpasalamat kami sa imong Diyos. Napaagi sa imong mga pulong kag mensahe. Tabangi kami, Ginoong Diyos, nga ang kabuhi namon ma-align kami sa insakto kag matarong na pag-alaga. Ipasalamatan namon ikaw, kag ginabayaw namon ikaw, kagabay pa Ginoo nga matalupangda namon nga ang pinaka-importante Ginoo nga solusyon sa bingom nga ari sa mga kasing-kasing ang paghangad at paglantaw sa imo. Hallelujah. Sa ngalan ni Jesus, ato nawitan ng Thank you, Lord. Let us worship God. Thank you, Jesus.
Sabi nyo lang mga kaigsuunan, grabe ang challenge na gihatag sa Diyos sa mga Israelites. If you dramatize this situation, paano nimo matransfer ang imo focus dito sa bipin nga bronze nga gibutang ni Moses, just in case kung gitabangan ka sa napulog ka bitin. I-dramatize kini nga sitwasyon. Natural, kung may bitin sa imo tiil, diin man ang imo mata. Arigid sa imo tiil. Mangita kag paaging nga makalihay ka, makapalayo ka, aron dili ka mapaakan. Pero ang solusyon ara sa pagtanaw. Amen. Ako na natunod to. Grabe nga milagro ni. Way binom, way tambal ang kaayuhan. Amo lang ang pagtutok. Meaning, amuning lantaw na to sa sunod simana. Ang dahom nga ara sa Diyos na itong yalagan. Muna nga, nano man nga problema ang nagpaak sa aton. Nano man nga mga kalistanan ang nagpaak sa aton. Mga kinawala na nagpaak sa aton. Yes, ang dili pagsabtanay nga relasyon nga mo nagpaak sa aton. Brothers and sisters, just continue to love Jesus Christ. Ano man ang imagibat dyan, ayaw paglantawa, just look Jesus Christ. Amen. Ato ni bayaw ato muna. Magapangamuyo ka na nagyak sa Ginoo. Hallelujah. Magadungan ka pa na. Hallelujah. Yes. Buligid kami Ginoo. Ang Diyos na namang lantaw, Diyos. Makapokus ka na sa inyo, Ginoo. Tungod piara na sa inyo, Diyos. Ang higpit kami na ito. Ang higpit na kalaugan. Ang higpit na kayuhan, Diyos. Kaya Ginoo, malayo kami, Diyos, na udugtog sa inyo. Kaya kung wala ka sa aming ginagawin, wala din kami sa mahino, Diyos. Kaya Ginoo, i-reveal mo ang iyong mga pulong. Tungkol kaya may gusto ikaw, O Diyos, may tawago sa among mga pangalaw. May gusto mo, Diyos, kay parinyo sa among mga pangalaw. Ginoo, salamat
kayo sa Lord. Nakita niyo ang mga needs mo, Lord, sa Espiritu. Nakita niyo ang amon ng Diyos sa Espiritu namin mo. Salamat sa inyong mabindog na mga mensahe sa gagawin namin. Kinabayan ka namin ng Diyos, Lord, sa mga tulong. Hindi namin ipapakita dito, Diyos, hallelujah. Sa gawas mo, hindi lang sa iyong templo, Ginoo, kaya dili ka nagatudlog sa among Ginoo. Dili ka, O Diyos, nakitulti sa among Ginoo. Ang iyong mga pulo ng Diyos, namin na bakit karoon, malihuntin mo, Ginoo. Kaya salamat sa iyong pagkakit yung mga musalanan ng Diyos. Kaya pagkayak ka sa mga utang, nakitanti sa kapalitan mo, Lord. Pinatudluan mo kami, Ginoo, Diyos. Kung kaya iyong kuyog sa among Lord, na namin, O Diyos, hallelujah, nakakuhin. Matulgin din ang Lord sa paglantaw sa mga kayo mga utang. Makapunto sa paglantaw, O Diyos, sa mga espirituhanan, O Diyos, hallelujah, ang paglantaw. Ginoo, salamat kayo. Nagpapatayan kami, panayagan sa mga kami, Lord. Sa akin ang O Diyos, hallelujah, ang mga nakulo. Salamat sa imong magamit sa imong Diyos natin. Hindi sinigin mo mga pulo, Lord, sa kabuginan mo. Ginoo, katulad, tabangin kami, na sa kanulay, O Diyos, katapon ka, O Ginoo, makapatulsing pinaka-bigpon mo, Diyos, hallelujah. Usog ang kapatong na sa di, Lord, hallelujah, paagi sa among pagtulog kami. Kaya ikaw ang nagutol sa among pagtulog. Salamat kay Ginoo, dahil mo ikaw, manalangin ko sa namin, Lord. Nabita pa siya, Diyos, sa sila namin, Lord. Oo, sabihin mo sa Diyos, hallelujah, kapit niyo mo pagkatulog. Ginoo, kami mong kaalam, pinagagayday sa iya kami. Gamitin sa Lord, hallelujah. Ibuo ang imo, Diyos, hallelujah, ang panalangin, mag-isip mo kaniliti. Dahil mo ikaw, kag Lord, panahin ko ang sa ipusog ng kapako. Salamat kay Ginoo, ang kaging mataas, kinabayan mo na mo sa kalunayan. Dahil mo naging pangalan sa mga kakapusan, imo na mo Diyos ang kalunayan. Ang kagbayaan, ang kinabalik sa imo, Ginoo, nakilamang sa gusto mong anak sa Kristo Jesus. Amen.